Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw, gabi pala mga lodi. Okay lang yun, mag-a-update tayo ngayon mga lods, no? So ayan, let's go, let's go. So disclaimer muna syempre mga lods, brief news lang to, brief news, naka-brief lang daw ako ngayon brief news mga idol. So ayan, mag-news tayo. So punta muna tayo sa ating crypto bubble. So kung kanina nag-green, nag-red, nag-green ayan, so ngayon green na naman. So ano to mga lods no? Ito yung tinatawag na Weibo. Kumbaga sa Mishima. Naglalaro ba kayo ng Tekken? Nagwe-Weibo siya mga idol, no? Ayan, nagawa ganun siya. Weibo. So minsan kulay red tayo, maya kulay green, maya kulay red. So ganun yan mga idol, no? So ngayon medyo brief news lang muna tayo. Pero mga importante rin tong mga balita natin mga idol, no? So ito, tingnan nyo naman to. The Bangko Sentral ng Pilipinas is limiting cash withdrawals to 500,000 to prevent money laundering and illegal financing activities. The new BSP regulation applies to single or multiple transactions made within a day. So per day, sa BSP, pwede ka mag-withdraw lang daw ng 500,000. Siguro dati hindi ganun. No, customers who need to withdraw over 500,000 must undergo enhanced due to diligence, no, yung EDD, and submit additional documents. So parang pinahigpit nila ngayon mga idol. Siguro dati pwede milyon mga lodi o bilyon. So ngayon 500,000 a day na lang daw mga idol. So medyo pagdating sa banking medyo negative to mga lods, no? Kasi merong mga company na hindi lang ganito yung kailangan. Hindi ko alam kung per tao lang to o depende pa rin kung sa company mga lods, mga idol Ito. But if the client withdraws 500,000 each transaction in a certain week or month, will they still be flagged? Sabi dito. I heard that depositing over 500k was already under AMLA procedure. Didn't know that this does not apply to withdrawing. Ayan mga idol. So marami rin nagsasabi, ayun na, huli na ang lahat, na withdraw na nila. So yung sinasabi dito is yung parang sa mga nangurakot. Kasi isipin nyo mga idol, nakita nyo yung sa Senate hearing, di ba? Grabe, no? Sobrang dami ng pera dinadala, nakakahon-kahon lang. Billion, no? Billion na yun, million tsaka billion. Billion mga idol. Di ba? Sabi dito, lagi naman ganyan pag may kontrobersya, ito tama, pero kapag alam na mali sa simula pa lang, hindi babaguhin kung hindi may expose sa publiko. Tama ba 'yon? Mga idol, no? Yan. Tapos, check lang natin yung ibang comment dito. Probably transferring my funds from bank cooperative aggressively. It has the same banking capabilities nowadays. AMLA sa mga matitino na magwi-withdraw, pero sa mga kurap wala, kasi syempre yung iba diyan kakilala na rin siguro yung mga bangko. Diba? Sa mga matitinong mag-aano, halimbawa sa crypto mga idol, magwi-withdraw ka. Syempre kung pumaldo si idol na nasa crypto, di syempre milyon yung aanuhin nun, i-withdrawin niya. Paano yun? Di magpa 500,000 lang siya everyday. Tas yung iba dati tuloy-tuloy, di ba? So ano masabi nyo rito mga lodi? Ano rin ba kayo? Sangayon ba kayo sa ginawa ng BSP dito? Yan, tama tong sinabi ni JR Season. Sa tingin ko lang binabasa ko lang to. Kahit gawin nila yan, kapag may bayaran na empleyado dyan, sa loob wala din. Tama. Yung mga normal na tao, walang kakilala, na legal naman yung withdrawin nila, sila pa yung may hirapan, di ba? Na-withdraw na daw. Under the table pa rin mangyayari. So siyempre nasa Pilipinas ka, so hindi natin sure mga idol kung ano yung mangyayari sa mga susunod. Kung maraming magrereklamo, malalaman natin yan. Kung maraming magrereklamo dito sa bago nilang patakaran, hindi natin alam kung mapapa-final na ba to o mamabago pa. Diba? Diba? Ano man sabi nyo dyan mga idol? So eto, grabe rin to mga lodi. Ang lilipit na mga news natin ngayon Ito mga idol, no? 6.5 million drained
from an active DeFi wallet, mga Lodi. Active DeFi wallet pa to, mga Lods, ha. A wallet with 4 years of trading and staking on protocols like Lido and Aave, no, has been wiped out in a drainer attack, mga idol. Losses exceeded 6.5 million, including over 4 million in ETH per Web3 antivirus. Ayan. This shows how even, ito, tama ito mga Lodi, no? This shows how even experienced DeFi users can fall victim without pre-signed protection. So ito mga idol, isipin nyo, 4 years na siya nagtitrade. Tapos nag-i-stake din siya. 'Di ba? Matagal na siya, kumbaga experience na siyang nagki-crypto. Pero bakit o paano pa siya na-hack o na-drain, no, ng yung kanyang wallet, mga idol? Na siguro sa tingin ko meron din talaga kasi mga kumukumpiyansa, eh. Alam niyo 'yun, yung kukumpiyansa ka na, oy, ito ganda lang, kaya ko to, ganda lang. Maingat ako, pero hindi rin. Siyempre, minsan kasi mga idol, may mga phishing talaga na hindi mo halata, eh. Nasabi ko na ba sa inyo yung mga parang phishing na minsan nagdo-notif sa Facebook? Na ano yun, eh, na ano yun sa Facebook, eh, mga idol, eh. Yung nag-notif sa kanya, tapos pag-click niya, na-hack yung Facebook niya, no? Ayan, no? So, yung nag-notif sa Facebook niya, mga idol, tapos pag-notif, kinlik niya, tapos kinabukasan, na-hack na yung kanyang Facebook, mga idol. So, may mga ganun, mga Lods, no? So, dapat mag-iingat, no? Kaya nga ang sinasabi ko, wag nyong ihiwalayin nyo yung pinang-browse nyo sa pinaglalagyan nyo ng asset nyo, mga idol, na ginagamit nyo gadget. Halimbawa, yung PC, ito tulad ng sa akin, yung PC na to, dito lang to sa akin, sa ginagamit kong pang trade, pang ganyan. Hindi ako nag-ano dito ng kung ano-ano mga link o mga site, di ako pumapasok. Sa isang PC o sa isang laptop, doon ako nanonood ng mga anime. Mga ganun, mga idol. Pero dito hindi, mga Lodi, no? So dapat nag-iingat kayo, ganun. So isipin nyo, experience na siya. Paano pa yung mga newbie? Paano pa yung mga newbie na bago lang na nagtitrade? Nako, di ba madali silang ma-phishing, mga idol. So mag-ingat kayo dyan, ha, mga Lord. So isa pa to, si Solana founder Anatoly Yakovenko warns there's a 50-50 chance quantum computing could break Bitcoin cryptography by 2030. Mga idol, anong masasabi nyo dyan? Anong masasabi nyo dyan, mga idol, no? Kasi kung natatandaan nyo, naging nabahala kasi yung ibang mga Bitcoin, lalo na yung ibang crypto, na sa quantum computing, ma-break nga yung cryptography ng Bitcoin, mga idol. At marami nagsabi na once na ma-break yan, naku, lahat na mabibreak, mga Lods, no? So, pero ang sabi naman ni Michael Saylor, hindi makakahabol yan kasi i-update daw yung Bitcoin o yung cryptography ng Bitcoin, mga Lodi. Yung sinabi nila, no? Natatandaan niyo yung news natin nakaraan sa XRP, mga idol, at sa Ripple, mga Lodi. Di ba meron silang ginawa ngayon na 86 wall, mga Lodi, para dagdag security, no? Nauna na agad yung XRP, mga idol. Nauna na agad siya. So, kayong bahala, mga Lodi. Kung hindi i-update yung security ng Bitcoin, baka nga. Pero sa tingin ko, syempre, hindi naman papayag yung mga mga OG dyan. Kailangan nilang gawa ng paraan yan, mga idol, no? Si XRP, wala talaga, nagdagdag na sila nakaraan, binalita natin, di ba? So, yan. Tapos ito, Aptos News to. Sino ba may Aptos dyan? Meron akong Aptos, konti lang, eh. New stablecoin rail contender, sabi dito, no? In the past 24 hours, Aptos leveled up its game and captured nearly 20% of Ethereum stablecoin supply, mga Lodi, no? So siya yung pangalawa dito. Pero ang layo ng pagitan ng Ethereum, mga idol, no? Pero sabi nga dito, Aptos making waves, no? Aptos grabbing 20% pass shows stablecoin rails are still wide open for disruption. At hindi lang yan, mga idol. Aptos partners with PayPal.
'Diba? Aptos News. Ayan, Aptos becomes the Move-based launch partner for PayPal's stablecoin. No, ito yung kanilang PYUSD, yung parang PYUSDO. Ayan, parang ganyan. Bringing 70 billion plus monthly stablecoin volume closer to real world payment. Grabe. Sabi dito, Aptos looking good here. People underestimate what partnership like this mean long time, no? So ay long term. So talagang yung mga ganitong partnership, mga idol, malalaman mo yung epekto niyan sa coins. Medyo long term, mga lods. Makikita mo yan, maakyat, gano'n, magtataka ba tumakyat? Hindi man lang sinasabi yun, kung ano nangyayari. Pero dun to magpe-play, yung mga partnership na to, mga idol. So goods na goods to. No, goods yung may mga Aptos dyan, mga lodi. Congrats na agad sa inyo. Ito, US Crypto Quarter 4 2025 Regulation Timeline Revealed. So ito daw yung mga mangyayari ngayong Quarter 4 2025, mga lods, no? So ito yung hinihintay nating quarter sa lahat ng taon. Ito yung Quarter 4 ng 2025. So ano ba mga mangyayari? Sabi dito, mga idol, ngayong September, 12 Democratic senators unveil a market structure framework for digital asset, no? Ayun yung sa September 9. By September 30 naman daw, mga idol, SEC portion of legislation of legislation expected to pass committee, mga idol. So ayan na, malapit na sa ano to, September 30, mga lodi. Pagtapos niyan, syempre October na. Senate Agriculture Committee, CFTC, oversight, drafts language on digital commodities and debates, SEC, CFTC jurisdiction. Sa October to. Kaya yun lang mangyayari sa October. So ano kasi to, mga lodi, no? Sa US kasi to, sa USA, no? Siyempre hindi na ibabalta dyan yung ibang balita tulad ng mga deadline ng mga ETF ng mga coins, di ba? Hindi na dyan kasama. Pero sa October, maraming deadline. November naman, committees reconcile jurisdiction issues, full market structure bill could reach the president before Thanksgiving. So ito yung hinihintay natin, sana mapasa na. Year-end goal, comprehensive crypto legislation signed into law. So ayan yun. Sana nga, mga idol, no, bago mag 2026 matapos lahat yan, mga lods, at napaka-good news niyan para sa atin. So ito naman, XRP has the highest returns of any asset class in Thailand so far this year. So ngayong taon daw, mga lodi, XRP yung pinakamataas. No, sa Thailand to, Shanghai Court sells Filecoin and more. Asia Express via Cointelegraph Magazine, sabi dito, no? So maski sa Thailand, mga idol, top performing na yung XRP. 'Di ba? Syempre alam niyo naman sa Hong Kong, sa Korea, sa Japan, sa China, ito na 'yan. Sila na 'yan, mga lodi. Malapit na talaga mag-flip ng switch, mga lodi. Sa tingin ko lang, sa akin lang 'yun, mga idol. Sana nga malapit na, no? Ito ang ating pinakamalupit na news. Nako, matindi to, mga idol. Tignan niyo naman gaano kaangas to, mga lodi. May sounds ba to? Kasi baka may music Check lang natin, may music nga. So, i-mute ko na lang, mga idol. Tignan nyo naman yung card na to, mga lodi. Tignan mo, i-scan niya na lang yan, mga lods, no? Tignan mo, ang dami niya. Tapos bibili niya yun, i-scan niya. So, ayan, okay na. Tapos mababawasan na yung kanyang Bitcoin o yung asset niya. Nabili niya na yung kotse na yun. Di ba? Tintahan niya yan, mga lodi. Kaya lang dito, 86,000 yung yung Bitcoin tama ba? Tapos meron siyang 10 million something dollars. Nabawasan. Di ba? So, binili niya yung Ferrari, mga lods. No? So, tinanong ko si Grok kung legit ba to, mga lodi. Basahin natin dito. The Expose showcase a futuristic crypto payment system where a card is used to purchase a high value item. Dito, kotse, no?
using various cryptocurrency like PRT, Sol, Ethereum, and BTC, reflecting the growing integration of digital currencies into everyday transaction. This aligns with broader trend discussed, blah blah blah. The video's depiction of seamless crypto transaction for luxurious purchases underscore the potential of decentralization finance, or in DeFi platform, as noted in related web content, where platform like Aave and Uniswap are praised for their efficiency and security, suggesting the future where crypto could become a mainstream payment method, no? So ito parang futuristic to, mga idol, no? Hindi ko alam kung legit yung video na to, pero sa tingin ko parang hindi, parang siyang i-edit or AI. Pero kung mangyayari yung ganito, napakaganda niyan, napakalupit niyan. Siguro ingat na ingat ka sa card mo na yan, mga lodi. Kita mo naman, transparent pa siya banda dito, di ba? Siyempre may sarili siyang, tsaka meron siyang touch tawag doon, touchpad, oh, na up mo siya. So ang ganda niyan, mga lods. Diba? Hindi natin alam kung saan gawa yung materials nito. So baka mahal yung card na yan. Yan, so ayan. So ito yung ating flash news o brief news ngayong gabi, mga lods. So kayo ng umaga, nagbasa na ako ng comment. So bukas na tayo magbabasa ulit, mga idol, no? So ayan, sana kahit papaano enjoy nyo pa rin yung video natin kahit maikli lang, mga idol, no? So bukas o sa susunod na video, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin, mga lodi. At syempre, shoutout sa lahat ng sumusuporta, nagko-comment. At huwag nyo kalimutan, check yung link natin dyan sa description, mga idol. Makakatulong sa inyong lahat yan. Check nyo yan, no? So ayun lang, magandang araw sa inyong lahat. At what's up? Subscribe to Club Service, subscribe to Zebra. If you want to subscribe, please link to the description. Also, I'm sorry, I was eating pizza. may laman kasi yung bibig niya, guys, eh. O, ayan. Bye-bye, mga lods. Kita-kits.